Ano po sa tingin niyo ang pinakadelikadong hayop sa balat ng lupa? What do you think is the most dangerous animal here on earth? Ang leon po ba? Dahil siyang tinatawag nating hari ng kagubatan? The king of the jungle? Ang cheetah po ba? Dahil napakabilis niyang tumakbo. Pwede kanyang mahabol, makagat at mapatay. Ang king cobra po ba? Silent but deadly. Makamandag po ang ahas na ito. Ano po sa tingin niyo? Ang pinakadelikado, mapanganib na hayop sa balat ng lupa. Ito po. Tandaan niyo ha? Ang isang peke at hindi totoong kaibigan. The most dangerous animal here on earth is a fake and disloyal friend. Amen? Amen. Nakaranas na po ba kayo? Kala mo kaibigan mo, yun pala hindi. Peke, hindi totoo. Anong naramdaman nyo? Di po ba napakasakit? Kaya nga magandang itanong, ano ang palatandaan para malaman natin na ang isang kaibigan natin ay totoo o peke? What are the signs that can tell us that this friend is really true or fake? 4 na tanda para masabi mo peke ang kaibigan mo. Number 1, ang isa pong pekeng kaibigan, mabait sila pag kasama mo. Pero pag wala ka na, katalikod mo, sinisiraan ka. Amen? Sabi po nila, pag meron kang kaibigan na chismoso o chismosa, medyo layuan mo yan. Pag meron kang kaibigan na mahilig magsalita ng masama laban sa ibang tao, medyo lumayo-layo ka sa kanya. Bakit? Kasi kung kaya niyang siraan ang ibang tao, hindi malayo na kahit na ikaw, kaibigan niya, pag hindi mo na naririnig, pag wala ka na, sinisiraan ka din yan. Amen? Iwasan niyo po ang mga mapanirang tao. Pekeng kaibigan yan. Pero pangalawa, ang pekeng kaibigan, nandyan lang siya pag meron siyang kailangan sa iyo. Pero pag kailangan mo na siya, hindi mo man siya makita. One-sided yung relationship nyo. Ikaw, give ka lang ng give. Siya, take lang ng take. Pag ikaw na yung magte-take, pag ikaw na yung hihingi, di ba? Ang hirap magpalabas, ang hirap tumulong. Ikaw, pag nagbibigay ka, bigay todo. Pero pag siya naman ang magbibigay na sa'yo, tinitipid ka paunti-unti. Tingnan niyo po, kapag wala silang pera, doon ka lang naaalala. Pero pag may pera na sila, maglalakwat siya, hindi ka man sinasama. Amen? Third, ang pekeng kaibigan, hindi po sila masaya pag masaya ka. Nakatago po yung inggit nila sa inyo. Ang mga pekeng kaibigan, palaging nakikipagkompetensya. Pag nakita nila meron kang bagong damit, aba, bibili din yan ng bagong damit. Pag meron kang bagong cellphone, ninanais din na bumili, palitan na yung kanya cellphone. Kapag nagkwekwento ka, masaya ka, ayaw din niyang masapawan, magkwekwento din. Sinong peking kaibigan? Yung gusto niya, siya lang ang bida. Amen? Pero pang-4, ang peke pong kaibigan, hindi ka palagay sa kanya. Mararamdaman nyo naman po yan sa kutob na hindi ka payapa o hindi ka talaga tunay na masaya pag nandyan siya. Iba po yung energy ng isang peking tao. Di po ba? Imbis na pinapasaya ka niya, pag nandyan na yung taong yan, parang napakabigat na ng iyong nararamdaman. Ang tanong po, anong gagawin natin pag natuklasan natin, nalaman natin na isa sa mga kaibigan natin, hindi totoo at peke sila sa atin? Simple lang po, sundan natin ang halimbawa ni Jesus. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Alam naman niya, itong kanyang mga alagad na pinili, darating ang panahon, hindi sila magiging tapat sa kanya. Sa panahon ng kanyang pangangailangan, hirap, sakit, anong ginawa ng kanyang mga alagad? Inabandon siya, iniwan siya, tinalikuran siya. Alam po niya, hindi magiging totoo ang kanyang mga piniling alagad, mga kaibigan niya. Lalong-lalo na si Judas. Pinagdasal ng ating Panginoon. Alam niya, nababasa niya sa puso niya, na ibebenta siya ni Judas. Alam din niya, di po ba? Kahit si Pedro, 3 beses po siyang ipagkakalulo. Pero ito po ang nakakamangha at nakakabilib, na kahit na alam ni Jesus na siya'y pagtataksila ng mga mismong kaibigan niya,
hindi nagbago ang trato niya sa kanila. Minahal niya sila, tinanggap niya sila, kasama niyang kumain, binigyan niya ng kapangyarihan, pinagkatiwalaan sila hanggang huli. Hindi po sumakit ang loob at nagalit ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Mga kapatid, kung man makakaranas kayo ng peke at hindi totoong kaibigan sa buhay niyo, be like Jesus. Continue loving them. Continue praying for them. But beware of them. Mag-ingat kayo sa kanila. Bakit ang hirap para sa atin na mahalin yung mga taong nakasakit sa atin? Kasi kala natin ang pagmamahal ay pagtitiwala muli. Pero i-correct niyo po yun, ha? Hindi ibig sabihin, minamahal mo ang isang tao, pinagkakatiwalaan mo siya. Tama po, pag sinira ang inyong tiwala, hindi naman po agad-agad ganun kadali na pagkakatiwalaan mo rin siya. Tandaan niyo po yan. Loving does not mean trusting again. How will you trust again that friend if they are repentant? If they recognize their fault? If they are humble? Yan po ang pagkakaiba ni Judas at ni San Pedro. Parehas po, itong dalawang alagad na ito, kaibigan ng ating Panginoon, nagkamali sila, pinagtaksilan si Jesus. Pero bakit itong si San Pedro, pinagkatiwalaan ng ating Panginoon, binigay pa sa kanya ang susi ng langit kasi humingi ng tawad si San Pedro. Mga kapatid, wala naman pong perpekto sa atin eh. Di po ba? Lahat naman po tayo peke eh. Aminin nyo. Huwag niyong itatago. Nag-i-expect tayo na ang ibang tao maging totoo sa atin bago mo asahan ng ibang tao ay maging tapat. Tanungin mo muna ang iyong sarili, ikaw ba ako? Tapat ba ako? Sumasakit ang loob mo ng ibang tao ay hindi naging totoo sa iyo. Pero ikaw hindi naman sumasakit ang loob mo. Pagpeke ka sa pakikiharap mo sa kanila at sa iyong pamumuhay harap ng Diyos. So before you expect people to be true to you, please strive to be true to other people and to be true to God. Love, but be careful in whom you trust. Paano mo malalaman ang mabuting kaibigan sa masama? How will you know who is the good friend from the bad one? Simple lang po, itong gawin niyo. Mag-share ka ng isang mabuting balita, magandang balita sa kanila. Diyan mo malalaman sino yung mabuting kaibigan sa masamang kaibigan. Pagkatapos mong mag-share ng mabuti at magandang balita sa kanila, tignan mo, pansinin mo ano yung reaction nila. Dahil depende dun sa response o reaction ng iyong mga kaibigan, diyan mo makikita sino ba yung tunay na kaibigan, sino ba yung totoong kaibigan, sino ba yung mabuting kaibigan doon sa peke at masama. Ang tunay at mabuting kaibigan, pag sinabihan mo siya ng mabuti at masayang balita, ano yung reaction niya? Masaya din siya. Matutuwa siya. Pakikinggan ka niya at tutulungan ka pa niya kung paano magiging mas mabuti yung binalita mo sa kanya. Pero yung peke at masamang kaibigan, ito yung reaction niya. Pag sinabihan mo ng masaya at mabuting balita yan, magkukunot yung kilay, magsisimangot, halata, nalulungkot, kasi naiinggit. Minsan, meron kang masaya, mabuting balita, hindi man papansinin. At mas masama pa, dinidiscourage ka pa. Sinisira pa yung iyong mabuting balita. Halimbawa, pagsabihan mo yung mga kaibigan mo, alam nyo ba, mapapagawa na namin yung bahay namin sa wakas. Ang mabuting kaibigan, matutuwa siya. Sasabihan ka, wow, congratulations, thanks be to God. Tapos sasabihan ka pa niya, meron ka na bang arkitekto? Meron ka na bang engineer? Meron kang kakilala? Magaling na mangontrata? Mura pa. Tutulungan kita sa hardware. Meron mga murang gamit. Ay, tutulungan kita. Maghanap ng gamit. Yun yung mabuting kaibigan. Pero yung masamang kaibigan, sabihan mo siya, papagawa na namin yung bahay namin. Ano sasabihin niya?
Ngayon pa? Kung kailan ang taas-taas na ng mga materyales, papagawa ka ngayon? At saka saan ka nagkaroon ng pera? Mangungutang ka lang? Papagawa ka ng bahay? Pagkatapos, maririnig mo pa sa iba mong kaibigan, sinisiraan ka. Maririnig mo sa iba mong kaibigan, sinasabihan ka daw na, ang yabang-yabang mo na, ang laki-laki na ng ulo mo, kala mo kung sino ka, pinagmamalaki mo daw na nagpapagawa ka na ng bahay. See? Kaya ano po yung aral? Choose your friends wisely. And choose wisely where you share your good news. Kasi hindi naman lahat ng mga tao pinagsasabihan mo tungkol sa mabuting bagay na nangyayari ngayon sa iyong buhay ay matutuwa. Meron dyan maiinggit, meron dyan magagalit, meron dyan maghuhusga, meron dyan maninira sa iyo. Piliin mo, kanino mo sasabihin, i-share yung mabuting balita. Because not everybody deserves to hear your good news. Only those who love you are the ones deserving to hear your good news. Di po ba? Yung mga tunay na nagmamahal lang sa'yo, silang sabihan mo. Kasi kasama mo sila, kaisa mo sila sa tuwa mo. Natignan mo, tutulungan ka pa nila. Paano pa mas mapapabuti yung iyong mabuting balita. Ang ating Panginoon, ang ating mapagmahal na Diyos, marunong din mamili kung kanino niya sasabihin yung mabuting balita. Pinili niya si Maria. Bakit? Kasi mabuti siya, banal siya, at mahal niya ang Diyos. At dahil mabuti siya, dahil banal siya, at dahil mahal niya ang Diyos, anong ginawa niya dun sa mabuting balita na dala ng anghel? Tinanggap niya, pinakinggan niya, at naging kasangkapan pa siya kung paano ba ito magkakaroon ng katotohanan, ng laman dito sa mundo. She made the good news of our salvation better. She helped God that good news become our reality. Kaya ang galing ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. At sana tayo din na nakakarinig ng mabuting balita, tanggapin din po natin ng may tuwa, ng may galak. Sana kamukha din po ni Maria, pag narinig natin ang mabuting balita, ang mga salita ni Jesus, bigyan din po natin ng laman at katotohanan. Let us make it better. Let us make it our reality. Let us share it. Let us spread it to people. Because the Word of God is light and life. Bakit itatago mo ang salita ng Diyos? Kung ito ay buhay at liwanag, bakit hindi mo papansinin ang salita ng Diyos? Kung ang buhay at ang liwanag ay nakakapagbigay ng tuwa at galak sa atin. Kung ang mabuting balita, isang pagsubok para malaman mo sino yung mabuting kaibigan sa masama, ganyan din po sa buhay natin mga Kristiyano at Katoliko. Malalaman mo sino yung mabuting Kristiyano sa masama. Malalaman mo sino yung mabuting Katoliko doon sa masama. At paano mo makikita yon? Yung mabuting Katoliko, tinatanggap niya ang mabuting balita na natutuwa, nagagalak, binubuhay niya at binabahagi niya sa iba. At ginagawa niyang mas mabuti sa pamamagitan ng pamumuhay niyang banal at matuwid. Pero yung masamang Kristiyano, yung masamang Katoliko, sino sila? Yung naririnig na nila yung salita ng Diyos, naririnig na nila yung mabuting balita, pero hindi pa nila pinapansin. Deadma lang sila. May napansin po ako, bakit kung sino yung mga nakalapit sa simbahan o bisitas o chapel, makikita mo, merong bahay dyan, merong pamilya dyan, yung malayo sa Diyos. Meron po. Kung sino yung mga pinakamalapit sa simbahan, nakatutok na yung speaker sa kanila, naririnig na nila yung misa, naririnig na nila yung homily,
Pero sila pa yung malayo sa simbahan. Sila pa yung hindi nagsisimba. Pansin niyo po yun? Minsan po hindi naman pamilya eh. Meron isa doon sa pamilyang yon, hindi nagsisimba. Meron isa doon sa pamilyang yon, hindi nakikinig. Ang salita ng Diyos, isa din pagsubok yan. Sino ba sa atin ang karapat-dapat sa grasya ng Diyos, sa kaligtasan ng Diyos? Napakahalaga po ng pagkakaibigan para po sa ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng pagkakaibigan, dito nagiging totoo ang pagmamahal. Ano ba ang sinabi ni Jesus tungkol sa pagmamahal? Sabi po niya, no other greater love than this, than to lay down one's life for his friends. Pagkakaibigan, friendship, yan para sa ating Panginoon ang pinakamataas, pinakadakila, pinakamabuting klase ng pagmamahal. Ito naman po ang tanong, paano mo malalaman ng isang tao ay totoong kaibigan? How can you know that a person is a true friend? Alam naman po kasi natin, hindi po ba, na hindi naman lahat ng kaibigan mo totoo sa iyo. Meron mga dyan, ginagamit ka lang. Meron din dyan, peke, napakabait, napakabuti pag nakaharap ka. Pero pag nakatalikod ka na, kung ano-ano yung mga sinasabi tungkol sa iyo, sinisiraan ka. Amen o amen? Kaya yung tanong, how can you know that a person is a true friend? Paano natin malalaman ng isang tao ay totoong kaibigan? Una po, ang totoong kaibigan palaging nandyan sa iyong pangangailangan. Naalala ko po yung isang kwento tungkol sa isang balikbayan. Umuwi po siya dito sa Pilipinas at namimiss po niya makasama ang kanyang mga kamag-anak, mga kabaryo. Kaya naman po bumili siya ng litsyong baka. Pinaluto ito. Nung malapit na pong maluto itong litsyong baka, tinawag niya ang kanyang pamangkin. Sabi niya, tawagin mo na yung mga kamag-anak natin. Tawagin mo na yung mga kapitbahay natin. Lumabas po itong kanyang pamangkin sa kalsada at biglang nagsisigaw. Sabi niya, sunog! Sunog! Naglabasan po yung mga tao. Pumunta po doon sa bahay nila. Hinahanap yung sunog. Pagkakita po, litsyong baka. Galit na galit, pati po yung uncle niya. Sabi nung balikbayan, bakit nagsisigaw ka ng sunog? Wala naman sunog. Nagsalita po itong pamangkin, sabi niya, uncle, pag sinabi kong litsyong baka, sa tingin mo, hindi ba yung buong baryo pupunta dito sa ating bahay? At least ngayon, alam natin kung sino talaga yung nagmamalasakit sa atin. At least ngayon, makikita mo, yung mga taong yan, concern sa atin. Yung mga pumuntang yan, dito, inaalala tayo. Yan yung mga tunay nating kapitbahay. Yan yung mga tunay mong kamag-anak. Si Maria po, pumunta dito kay Santa Isabel. May malasakit. Inaalala siya na tandaan ni Maria, matanda na siya at napakaselan ng paglilihi, napakaselan ng pagdadalang tao. She was a true friend because she was there in her time of need. Diyan mo makikita, masusukat kung sino yung totoong kaibigan sa peke. Minsan nga, diyan mo din makikita kung sino yung totoong mananampalataya sa peke. Madalas din po, napapansin ko yan sa parokya natin, no? Pag i-announce ko po, merong libreng grocery relief, ba? Napakarami pong pumipila. Amen o amen? Pero pag sinabi mong misa, ilan po yung mga pumipila? Napakakonti. Pag sinabi mong meron kang libreng binibigay, unahan ng mga tao. Pero ordinarily, pag araw-araw, pag wala ka nang binibigay, nandyan ba sila? Minsan po, kahit po sa mga officer, napapansin ko po ito sa PPC. Nung minsan po, sabi ko, magmi-meeting kami, kakain po kami sa labas. First time, kompleto po kami. Hindi lang po kompleto ba? Dumating,
naka-makeup pa yung iba. Ordinarily, pag nagmi-meeting po kami, absent yung iba. Bakit? Wala pong masyadong pagkain eh. Sino ang totoo? Yun yung kahit na walang benepisyo, nandyan sila para sa iyo. Sino ang totoong kaibigan? Yung palaging nandyan sa iyong pangangailangan. Pero pangalawa, nandyan ang totoong kaibigan, hindi lang sa iyong pangangailangan, pero kahit hindi mo siya sabihan, nandyan siya para sa iyo. Ano pong tawag natin dyan? Sensitibo. Kahit na hindi ka mangusap, kahit hindi ka magsalita, nararamdaman nila kung ano yung kailangan mo. Narinig naman po natin sa Ebanghelyo na hindi naman sinabi ni Santa Isabel na pumunta si Maria doon. Mary went to Elizabeth. She was very sensitive to the needs of Elizabeth. Kahit po narinig ni Maria na buntis ang kanyang pinsan, hindi naman sinabi ng anghel na puntahan mo siya. Dama po ni Maria. Kahit na hindi humihiling ng tulong itong si Santa Isabel, agad nandoon si Maria. Bakit? Dahil totoo siyang kaibigan. Hindi po ba meron din tayo mga kaibigan na ganyan? Na kahit hindi ka magsalita, nararamdaman nila na mayroong kang pinagdaraanan. Merong lalapit sa iyo, sasabihan ka, Mars, anong problema? Ako po, nagpapasalamat ako. Minsan meron din pong mga parokyanos na ganyan. I-message po ako, te-text ako, sasabihin, Father, pagod po kayo, no? Father, may problema po kayo, no? Magre-reply naman po ako, sabi ko, paano niyo po alam? Halata po sa itsura niyo. Dinig po sa pagsasalita niyo. Wala man po ako sinasabi, pero alam ng mga tao. Sino yung mga nakakaalam? Yung mga sensitibo. Sino yung mga sensitibo? Yan yung mga totoong tao at kaibigan. Alam niyo po, pag meron kang ganyan na tao o kaibigan sa buhay mo, pinagpala ka. Maswerte ka. You are blessed by God. Ang blessing po, hindi lang naman yung ari-arian eh. Ang blessing, hindi naman yung magandang pangangatawan lang. Ang blessing, hindi lang naman yung marami kang pagkain sa lamesa. Ang blessing ay yung wala naman sa magandang posisyon lang sa buhay. Pero ang blessing po ng ating buhay, makikita mo din dun sa mga totoong tao na nandyan kasama mo sa iyong paglalakbay. Pag meron kang totoong kaibigan, pinagpala ka. God is blessing you when you have good and real friends. Kaya magpasalamat po tayo sa Diyos. Pag meron kang kadamay sa iyong paghihirap at pag merong tao nakakaintindi sa iyo, kahit hindi ka nagsasalita, naririnig ka nila, naiintindihan ka nila, napakaswerte mo, pinagpala ka. Meron kang totoong kaibigan.